Sa ibabaw ng mesa ng operasyon ng buhay ni Isabel, ay itinapon ng sarili niyang asawa para sa pagnanakaw ng lupa. Habang nag-aagaw buhay siya sa ER, si Renato at ang kanyang mistress ay masayang nagpapakasasa sa pera. Pabayaan niyo siyang mamatay, ang walang awang utos ng traidor. Ngunit sa huling segundo, pumasok ang isang makapangyarihang doktor ang nawawala niyang kapatid upang bawiin siya sa hukay at patigilan ang mga taksil. Ang masunuring may bahay ay namatay na. Ang nagbabalik ay isang malamig na reyna na wawasak sa pamilya Alcaraz. Paano pagbabayarin ni Isabel ang asawang nagkanulo sa kanya? Pakinggan ang kanyang malamig na paghihigante. Nakaratay ako sa malamig na kama ng emergency room, habang ang bawat paghinga ay tila isang matalim na kutsilyong bumabaon sa aking dibdib. Sa kabila ng matinding panlalabo ng aking paningin at sa pamamanhid ng buo kong katawan dahil sa pagputok ng ugat sa aking utak, malinaw na malinaw kong naririnig ang boses ng aking asawang si Renato sa labas ng pintuang salamin. Hindi ko pipirmahan ang waiver na yan. Ang malamig at walang pag-aalinlangang boses ni Renato ang dumatay sa aking pandinig, sapat upang patayin ang huling natitirang init sa aking dugo. Kung mamatay siya sa ibabaw ng mesa, ng operasyon, pananagutan ko pa. Pabayaan niyo na lang ang kalikasan, ang gumawa ng paraan. Napakapit ang nurse sa kanyang clipboard habang hawak ang ballpen, bakas ang labis na pagkabigla sa kanyang muka. Pero Mr. Alcaraz, bumabagsak na ang vitals ng asawa niyo ko. Kapag hindi na operahan si Mrs. Isabel sa loob ng 10 minuto, permanenteng mamamatay ang mga ugat sa utak niya, o kaya ay tuluyan na siyang mawawala. Bago pa man makasagot si Renato, pumasok sa aking paningin ang isang babaeng nakatayo sa kanyang tabi, si Ivona. Nakahawak ang kanyang kamay sa braso ng aking asawa, nagpapahid ng mga yuwad na luha, gamit ang mamahaling panyo habang pabulong na nagsasalita sa tono ng isang kawawang biktima. Babe, paano na ang lupa ng nuno sa Cebu? Siguraduhin mo nga ililipat muna sa pangalan natin ang titulo bago mangyari ang hindi maiiwasan. Isipin mo ang kumpanya mo, isipin mo ang hinaharap natin. Huwag kang magpaapekto sa guilt. Tumingin si Renato sa akin mula sa salamin ng pinto. Walang kahit anong bakas ng awa o pagmamahal sa kanyang mga mata ang lalaking inalagaan ko sa loob ng 7 taon. Ang lalaking pinaglaanan ko ng aking talento sa auditing upang maiahon ang kanyang kumpanya mula sa pagkalugi. Wala akong perang itatapon para sa isang operasyong walang kasiguruhan. Pahayag ni Renato sa nurse sa isang mataas at aroganteng boses. At saka, matagal na kaming hindi maayos. Huwag niyo akong pilitin sa isang bagay na magiging pabalat bunga lang. Sa sandaling ayon, habang ang mga salita ng pambabal, wala at pagtataksil, ay pumapalibot sa aking nanghihinang katawan, may isang bagay sa loob ko, ang tuluyang nabasag. Ngunit hindi ito ang aking puso, kundi ang aking pangarap na maging isang maunawaing asawa. Ang 7 taon ng aking pagsusumikap, ang mga gabi ng aking pagpapakasakit at ang aking bulag na pagtitiwala ay naglaho tulad ng usok. Ang natira sa akin ay hindi luha, kundi isang malamig matalas at tumpak na galit. Ang aking kahinaan ay natuyo, kasabay ng huling patak ng luha sa gilid ng aking mata. Hindi ako iyak. Hindi ako magmamakaawa. Kung ang buhay ko ang itinataya nila para sa kanilang kasakiman, gagamitin ko ang huling natitirang tibok ng aking puso upang bawiin ang lahat ng ibinigay ko sa kanila. Habang tumatalikod si Renato at si Ivona upang umalis at takasan ang responsibilidad, biglang bumukas ng malakas ang pinto ng hallway. Isang matangkad na lalaking nakasuot ng itim na medical scrub at surgical cap ang mabilis na humakbang pumasok, napapalibutan ng 3 resident doctors. Anong nangyayari rito? Ang barito ng boses ng doktor ay nagpatahimik sa buong paligid. Si Dr. Joaquin Villarreal ang pinakakilalang neurosurgeon sa bansa na kara-karaka pa lamang dumating mula sa isang internasyonal na komperensya. Mabilis na lumapit ang nurse kay Dr. Villarreal. Doc, ayaw po pirmahan ng asawa ang consent form para sa emergency craniotomy. Aalis na po sila. Lumingon si Dr. Villarreal kay Renato. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa matinding awtoridad. Iwanan mo ang lalaking yan.
Ako ang pipirma ng emergency medical waiver bilang chief of surgery. Nang lumapit si Dr. Villarreal sa aking kama upang suriin ang aking mga mata gamit ng penlight, biglang natigilan ang kanyang mga kamay. Ang kanyang paningin ay napako sa gintong pendant na nakasabit sa aking leeg, isang lumang palamuti na may nakaukit na seal ng pamilya Villarreal mula sa Cebu. Dahan-dahan niyang inangat ang aking kanang balikat at nakita ang maliit na markang hugis bulaklak sa aking balat. Ang eksaktong marka ng kanyang kapatid na nawala 20 taon na ang nakalilipas sa malaking sunog. Isabel! Ang pabulong na boses ni Dr. Villarreal ay nanginig sa matinding emosyon, isang boses na puno ng pangungulila at pangako ng proteksyon. Isabel, ako ito. Ang kuya mo. Gamit ang huling patak ng aking lakas bago tuluyang magdilim ang aking paningin, dahan-dahan kong ijinalaw ang aking hintuturo at hinawakan ang dulo ng kanyang gown. Tumingin ako sa kanya ng diretsyo. Walang takot, walang pag-aalinlangan, kundi isang tahimik na pakiusap ng pakikipagsosyo para sa isang malaking paghihigante. Naintindihan ni Dr. Joaquin ang aking tingin. Tumingala siya at humarap sa mga nurse at sa 2 gwardiya sa pintuan. Bantayan niyo ang lalaking yan at ang babae niya. Huwag ninyong hahayaang makalapit sila sa anumang legal na dokumento ng pasyente. At tawagan niyo ang pangpublikong tagapayo ng ospital, sisiguraduhin kong magbabayad ang sinumang nagtangkang pumutol sa buhay ng aking kapatid. Habang isinusuot ng mga nurse ang oxygen mask sa aking mukha, at habang itinutulak ang aking kama patungo sa operating room, naririnig ko pa rin ang galit na sigaw ni Renato sa labas, dahil sa pagharang ng mga security guard sa kanya. Napanood ko mula sa maliit na salamin ng pinto ang kanyang mukha na pinalilibutan ng takot at pagtataka. Pumikit ako ng dahan-dahan, habang ang anesthesia ay kumakalat sa aking mga ugat. Sa kaibuturan ng aking kamalayan, pabulong kong ipinangako sa aking sarili, Renato, magpakasaya ka sa natitirang mga oras ng iyong kalayaan. Dahil kapag idinilat ko ang aking mga mata pagkatapos ng operasyong ito, ang buhay na itinayo mo, gamit ang aking dugo at pawis, ay wawasakin ko ng walang natitirang bakas. Nagising ako sa loob ng intensive care unit, kung saan ang malamig na hangin ng aircon at ang amoy ng disinfectant ay sumalubong sa aking nagbabalik na kamalayan. Wala na ang matinding sakit sa aking ulo. Pinalitan ito ng isang magaan, ngunit napakatimtim na pakiramdam ng linaw ng pag-iisip. Sa tabi ng aking kama, nakaupo si Dr. Joaquin Villarreal habang nakatitig sa akin, may hawak na isang lumang brown envelope at ang gintong pendant na dating nakasabit sa aking leeg. Gising ka na, Isabel? Ang mahinhin, ngunit puno ng emosyong boses ni Joaquin ang unang lumabas sa kanyang mga labi. Dahan-dahan siyang tumayo at inilagay ang kanyang palad sa aking noo. Ligtas ka na. Natanggal na ang dugo na pumutok sa utak mo. Walang permanenteng pinsala sa iyong memorya o sa iyong katawan. Tumingin ako sa kanya ng diretsyo, walang bakas ng pag-aalinlangan sa aking mga mata. Ikaw ang kuya ko. Ang kuya Joaquin na akala ng lahat ay natupok sa sunog sa Cebu 20 taon na ang nakalilipas. Isang tipid na ngiti ang lumabas sa mga labi ni Joaquin habang inilalabas niya mula sa envelope ang isang lumang dokumento ng DNA test at ang sertipiko ng kapanganak mula sa munisipyo ng Cebu. Hindi ako namatay sa sunog na yon, Isabel. Iniligtas ako ng ating tiyuhin at dinala sa abroad para mag-amot ang aking mga sugat. Taon-taon kitang hinanap pagkatapos kong makapagtapos ng medisina, ngunit itinago ng pamilya Alcaraz ang iyong kinaroroonan. Kung hindi dahil sa iyong pagkakaratay sa emergency room ngayong araw, pakapatuloy pa rin nilang ginagamit ang pangalan mo habang unti-unti kang pinapatay sa kapabayaan. Hindi ako umiyak. Walang ni isang patak ng luha ang lumabas sa aking mga mata habang pinakikinggan ang kanyang kwento. Ang muling pagkakatagpo sa aking tunay na dugo ay hindi nagdulot ng emosyonal na paghina sa akin, kundi nagbigay ng isang pader ng bakal na magtatanggol sa aking likod. Salamat, kuya, ang malamig at mahinang wika ko, ngunit bawat salita ay may timbang ng bakal. Ngunit bago natin pag-usapan ang nakaraan, kailangan kong tapusin ang kasalukuyan. Inabot ko ang aking kamay patungo sa bedside table. Akin na ang telepono ko. Inabot sa akin ni Joaquin ang aking smartphone nang walang madaming tanong.
agad kong pinindot ang direktang numero ng Senior Vice President ng Bangko de Oro, kung saan nakatago ang pangunahing joint business account at ang pondo ng Villarreal Trust Fund na ginagamit ni Renato para sa kanyang kumpanya. Good morning, VP Santos. Wika ako sa Taglish sa sandaling sumagot ang kabilang linya. Ang boses ko ay walang bakas ng isang taong kagagaling lang sa malaking operasyon. Ito si Isabel Villarreal Alcaraz. I am officially revoking all power of attorney and signing authority granted to Renato Alcaraz effective immediately. Freeze the primary joint account and isolate all assets under the Villarreal estate name. Narinig ko ang pagkabigla ng Vice-Presidente sa kabilang linya. Mrs. Alcaraz, nabalitaan namin na nasa ospital kayo. Buhay ako, VP Santos. Ang mabilis at matalim kong bawas sa kanyang salita. At kung may makalusot na kahit isang piso patungo sa personal account ni Renato o sa kumpanya niya ngayong araw, gagamitin ko ang buong lakas ng Villarreal Legal Group upang idemanda ang bangko ninyo sa gross negligence. Do it now. Pinatol ko ang tawag bago pa man siya makapagpaliwanag. Tumingin sa akin si Joaquin na may kasamang paggamanga at pagmamalaki sa kanyang mga mata. Ano ang susunod mong balak, Isabel? Naisip ni Renato na ang pagputok ng ugat sa utak ko ang magiging susi niya para makuha ang lupa ng Nuno sa Cebu. Wika ko habang dahan-dahang umuupo sa kama gamit ang tulong ng aking siko. Aagawin ko sa kanya ang bawat parang ginamit niya mula sa akin hanggang sa magmakaawa siya sa kalsada. Hindi pa man nakakalipas ang 10 minuto pagkatapos ng aking tawag pumasok sa silid ang pampublikong abogado ng pamilya Alcaraz na si Ate Mendoza na nagmamadaling humihingal at may hawak na isang tumpok ng mga legal na papeles. Mrs. Alcaraz, ang mabilis na bati ni Ate Mendoza habang nakatitingin sa akin ng may halong pagtataka at kaba. Mabuti naman at gising ka na. Narito ako sa ngalan ng iyong asawang si Renato. Kailangan lang natin ang iyong lagda sa mga dokumentong ito para sa refinancing ng kumpanya at para sa temporary authorization ng kanyang mother account. Sabi ni Renato ay nagkasundo na kayo bago ka na ospital. Tumingin ako sa abogado mula ulo hanggang paa. Ang lakas ng loob ng asawa ko na magpadala ng abogado sa halip na pumunta rito ng personal. Nasaan si Renato, Ate Mendoza? Kasama pa rin ba niya ang kanyang baog na mistress sa Manila Hotel? Namutla ang muka ng abogado sa aking diretsahang pananalita. Mrs. Alcaraz, pakiusap. Pampamilyang usapin yan. Ang mahalaga ngayon ay ang pirma mo para hindi ma-default ang loan ng kumpanya ngayong hapon. Tumayo si Dr. Joaquin mula sa kanyang upuan at humakbang sa gitna namin ng abogado, ang kanyang matayog na tindig ay nagbigay ng matinding banta sa silid. Ate Mendoza bilang dumadating na Chief Legal Counsel ng Villarreal Corporation at kapatid ng pasyente ipinapaalala ko sa iyo nang anumang pagpilit sa isang taong kagagaling lang sa ICU na magpirma ng dokumento ay itinuturing na coercion at grave threats. Kapatid? Ang nagtatakang tanong ng abogado habang napapatingin kay Joaquin. Wala namang kapatid si Isabel. Umalis ka sa harap ko, Mendoza. Ang pambabastos kong putol sa kanyang linya bago pa man siya makapagsalita uli. At sabihin mo kay Renato ang bawat kadiyot na ginastos niya sa ang hindi sa kanya ay may kaukulang kulong. Makikipagkita ako sa kanya sa korte, hindi sa mesa ng negosyo. Dahan-dahang napaatras ang abogado. Habang hawak ang kanyang folder, hindi makapaniwala sa malamig. At walang katatakot-takot na pagbabago sa babaeng dating kilala bilang isang tahimik at masunuring may bahay. Mabilis siyang lumabas sa pinto nang hindi na nakapagsalita pa ng kahit isang kataga. Tumiin ako sa bintana ng ICU, kung saan ang liwanag ng umaga ay nagsisimulang sumikat sa lungsod ng Maynila. Isang maliit at matalim na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Ang unang dondan ay naisagawa na, ang mga account ay frozen na at ang pananagutan ay nagsisimula na. Nakalipat na ako sa isang pribadong suite sa itaas na palapag ng ospital ng hapon ding yon. Habang nakaupo ako sa tabi ng malaking bintana at tinitingnan ang listahan ng mga asset ng pamilya Villarreal sa aking tablet, marahang bumukas ang pinto ng aking silid. Pumasok si Renato na nakasuot ng barong na tila nanggaling sa isang pormal na pagtitipon kasama ang kanyang inang si Doña Sofia
na nakabalot sa mamahaling pasmina at sa likod nila ay si Ivona na nakadamit ng seryoso at may dalang malaking basket ng mga mamahaling bulaklak. Ang kanilang mga mukha ay nakasimangot sa wad na pag-aalala, isang dula-dula ang sadyang inihanda para sa sinumang makakakita sa kanila sa hallway. Isabel, Diyos ko, ang aking kawawang menor. Ang maingay at pilit na sigaw ni Doña Sofia habang mabilis na lumalapit sa aking kama at itinataas ang kanyang mga kamay sa hangin. Araw-araw kaming nagdarasa sa simbahan para sa iyong kagalingan. Bakit hindi mo agad sinabi sa amin na lumipat ka pala ng silid, pinag-alala mo ng husto ang asawa mo? Tumingin ako sa kanila nang walang kahit anong reaksyon sa aking mukha. Ibinaba ko ang aking tablet sa kandungan at dahan-dahang isinandal ang aking likod sa mga unan. Lumapit si Renato at sinubukan niyang haawakan ang aking kamay, nut bago pa man dumampi ang kanyang mga daliri sa aking balat, dahan-dahan kong inilayo ang aking kamay at inilagay ito sa aking kandungan. Lumitaw ang kaanting pagkain-is sa mga mata ni Renato, ngunit agad din itong napalitan ng pilit na ngiti. Babe, ang panimula ni Renato sa kanyang malambing na boses na dating ginagamit niya kapag may kailangan siyang hinging pabor sa akin. Alam kong may kaanting hindi pagkakaintindihan nung nasa emergency room tayo. Sobra lang akong nabigla at nataranta sa mga doktor kaya hindi ako agad nakapirma. Huwag mo sanang samain ang loob mo sa akin. Kasama ko si Ivona, ang bago nating kumuha ng PR strategist sa kumpanya para tulungan tayong ayusin ang mga chismis sa labas. Lumapit si Ivona ng 2 hakbang, inilagay ang basket ng bulaklak sa mesa at yumuko ng kaunti habang nakatingin sa akin gamit ang mga matang puno ng kapangahasan, ngunit nagpapanggap na mabait. Mrs. Acaraz, pakiusap, huwag ninyong pagurin ang sarili ninyo. Nandito po ako para alagaan ang mga administratibong usapin ng pamilya habang nagpapagaling kayo. Alam po naming napakabigat ng pinagdaanan ninyo. Tinitigan ko si Ivona ng diretsyo sa kanyang mga mata, malamig, matalas at walang kurap. Hindi ako nagsalita sa loob ng 5 mahahabang segundo. Sa ilalim ng aking tahimik at matalim na tingin, unti-unting nawala ang pilit na ngiti sa mga labi ni Ivona. Nagsimulang manginig ang kanyang mga daliri na nakahawak sa strap ng kanyang handbag at dahan-dahan siyang napaatras ng kalahating hakbang sa likod ni Renato. Isabel, pakinggan mo ako. Ang muling pagsasalita ni Doña Sofia sa kanyang matas na boses na puno ng pagiging mangingibabaw. May sakit ka sa utak. Ang sabi ng doktor ay kailangan mo ng mahabang pahinga at bawal sa iyo ang ma-stress. Dahil dyan, mas mabuting ilipat mo muna sa pangalan ni Renato ang buong pamamahala sa Villarreal Trust Fund at sa mga ari-arian mo sa Cebu. Bilang may bahay, tungkulin mong magpasakop sa iyong asawa. Kami na ang mamahala sa pera, para hindi ka na nahihirapan mag-isip. Isang maikling malamig na ngiti ang sumili sa aking mga labi. Dahan-dahan kong inangat ang aking ulo at tinitigan si Doña Sofia. Sofia, ang mahina, ngunit malinaw kong boses na nagpagimbal sa buong silid. Walang ina, walang mami, kundi ang kanyang pormal at malamig na pangalan. Hindi pa ako patay. At habang humihinga ako, walang kahit 1 sentimo mula sa pamilya Villarreal ang dadaan sa mga maruming kamay ng anak mo. Ano? Ang gulat na sigaw ni Doña Sofia habang pinalalaki ang kanya mga mata sa galit. Wala kang utang na loob. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ng pamilya namin para sa'yo, ganyan ka makipag-usap sa biyanan mo? Utang na loob, ang mabilis kong ganti habang nakatitig sa kanya ng walang kukurap-kurap. Ang utang na loob ba na sinasabi mo ay ang paggamit ninyo sa aking pera pambayad sa mga utang ninyo sa sugal? O ang pagbili ni Renata ng mamahaling kotse para sa babae niya habang ako ay nakaratay at hinahayaang mamatay sa emergency room? Namutla si Renato at mabilis na tumingin sa pinto dahil sa takot na may makarinig sa labas. Isabel, mag-ingat ka sa mga pinagsasabi mo. Nagkakamali ka. Hindi ako nagkakamali, Renato. Ang malamig kong putol sa kanyang sinasabi. Narinig ko ang bawat salitang binitawan mo sa labas ng OR. Narinig ko kung paano niyo pinag-usapan ni Ivona ang lupa ng Nuno sa Cebu habang inaasahan ninyong lalalamigin na ang bangkay ko. Lalong namutla si Ivona at napahawak sa braso ni Renato. Babe, umalis na tayo rito. Nag-iilusyon lang siya dahil sa gamot. Hindi siya nag-iilusyon.
Ang isang malakas na boses mula sa pintuan ang pumutol sa pananalita ni Ivona. Pumasok si Dr. Joaquin Villarreal kasama ang dalawang matangkad na security guard ng ospital. Ang kanyang mukha ay kasing dilim ng ulap ng bagyo habang nakatingin sa tatlo. "Sino ka ba?" Ang galit na tanong ni Doña Sofia habang itinuturo si Joaquin. "Huwag kang makialam sa usaping pampamilya. Ako ang nakatatandang kapatid ni Isabel at ako ang chief of surgery ng ospital na ito." Ang malamig na sagot ni Joaquin habang naglalakad patungo sa tabi ng aking kama. "At kayong tatlo ay pumasok sa silid ng aking pasyente nang walang pahintulot upang magbigay ng psikolohikal na panggugulo." Tumingin si Joaquin sa dalawang gwardiya. "Ilabas niyo ang mga taong ito. Kapag muli silang nagpakita sa palapag na ito, itala niyo ang mga pangalan nila para sa kasong trespassing at harassment." "Hindi mo kami pwedeng itaboy?" Ang sigaw ni Renato, habang hinahawakan ng gwardiya ang kanyang braso at itinutulak siya patungo sa pintuan. "Asawa ako, may karapatan ako sa asawa ko." Tumingin ako kay Renato sa huling pagkakataon bago isara ng gwardiya ang pinto. "Nawalan ka na ng karapatan sa akin nung sandaling tinalikuran mo ako sa ER, Renato. Ang natitira na lang sa atin ay ang paniningil." Lumabas silang tatlo na nag-aaway at nagkakasigawan sa hallway habang ang pinto ng aking silid ay muling naisara ng tahimik. Humarap sa akin si Joaquin at inabot ang isang folder. Nakuha na ng ating mga abogado ang mga bank statement. Nagsimula na silang maglipat ng pera bago pa man tayo makapasok sa ICU. Tumingin ako sa dokumento at nakita ang isang malaking halaga na inilipat sa account ng kumpanya ni Yvonne. 2 araw na ang nakalilipas. Isang matalas na ngiti ang lumabas sa aking mukha. "Mabuti," ang pabulong kong wika. Dahil mas malaki ang naipasa nilang pera, mas mabigat ang kasong plunder at estafa na ibabagsak natin sa kanila. Nakalabas ako ng ospital pagkalipas ng 3 araw. Sa halip na bumalik sa bahay namin ni Renato sa Makati, lumipat ako sa isang pribadong penthouse na pagmamay-ari ng pamilya Villarreal sa BGC na napapalibutan ng matataas na seguridad at mga selyadong pintuan. Kasama ko si Joaquin at ang aking personal na legal team na pinangungunahan ni Ate Delgado, ang pinakamagaling na corporate auditor sa lungsod. Habang nakaupo ako sa tapat ng aking laptop at tinitingnan ang live monitoring ng mga ari-arian sa Cebu, dumating ang tawag mula sa security desk ng building. Nakatayo si Renato sa ibaba. May dalang mga malalaking bouquet ng pulang rosas at nagmamakaawang makapasok para makipag-usap. Tumingin ako kay Joaquin at tumango. "Papasukin niyo siya. Siguraduhin ninyong nakasindi ang lahat ng hidden mic at camera sa living room." Pagkalipas ng 5 minuto, pumasok si Renato sa penthouse. Ang kanyang muka ay bakas ng matinding pagod at kaba. Ngunit nang makita niya akong nakaupo sa sofa na nakabalot sa isang malambot na silk robe, agad siyang naglakad patungo sa akin at lumuhod sa gilid ng mesa. "Isabel." Ang pabulong at malambing na wika ni Renato habang inilalagay ang mga bulaklak sa mesa. "Salamat at pinagbigyan mo akong makausap ka. Galit ka pa rin ba sa akin? Patawarin mo na ako sa mga nagawa ko nung mga nakaraang araw. Natataranta lang talaga ako dahil sa utang ng kumpanya." Tumingin ako sa kanya gamit ang isang blangko at bahagyang nakatingin sa malayo na mga mata, isang ekspresyong pinalabas kong tila may kaunting kalituhan sa memorya dahil sa nagdaang operasyon sa utak. "Renato," ang mahinakong panimula habang dahan-dahang hinahawakan ng aking no. "Hindi ko masyadong maalala ang mga nangyari sa ospital. Pakiramdam ko ay napakalabo ng lahat. Ang sabi ng doktor ay may mga nakaraang detalye na hindi ko agad maiproseso." Nang marinig iyon ni Renato, naramdaman ko ang mabilis na pagbabago sa kanyang aura. Ang kaba sa kanyang mga mata ay pinalitan ng isang matinding kislap ng kasakiman at pag-asa. Dahan-dahan siyang tumayo at lumapit pa ng lalong malapit sa akin. "Talaga, babe?" Ang mabilis niyang tanong habang pinipigilan ang kaunting sigla sa kanyang boses. "Ibig sabihin, hindi mo na masyadong naalala ang tungkol sa mga dokumento ng lupa ng Nuno sa Cebu, di ba? Sinabi mo sa akin nung 1 buwan na pumapayag ka ng ipagbili natin yon para sa expansion ng negosyo natin."
Tumingin ako sa kanya nang may kunwaring pag-aalinlangan. Ipagbili parang naalala ko na nakatago ang orihinal na titulo sa safe sa lumang bahay sa Cebu. Ngunit hindi ko na maalala kung nasaan ang mga pirma ng mga saksi o kung napagkasunduan ba talaga natin yon. Agad na hinawakan ni Renato ang aking balikat at mabilis na tumanggo. Oo babe, napagkasunduan na natin yon. Sabi mo pa nga ay ako na ang mamahala sa pirmahan dahil masama ang pakiramdam mo. Huwag mo nang pagurin ang isip mo sa mga detalye. Magpahinga ka na lang dito. Ako na ang bahalang mag-ayos ng lahat para hindi ka na nahihirapan. Siguraduhin mo lang na maayos ang lahat, Renato. Ang pabulong kong sagot habang ipinimit ko ang aking mga mata at humilig sa sofa. Nagpapanggap na napapagod na sa usapan. Ayaw ko magkaroon ng problema sa batas. Wala magiging problema, babe. Pangako ayusin ko ang lahat ngayong gabi. Ang masayang sagot ni Renato bago mabilis na tumayo, hinalikan ang aking buhok at nagmamadaling lumpabas ng penthouse. Nang marinig ko ang paglipat ng trangka ng pinto sa kanyang pag-alis, idinilat ko ang aking mga mata. Wala na ang kalituhan o ang pagkahina. Ang natira ay ang malamig na liwanag ng isang hunter na nakakita sa kanyang huling-huli. Lumabas si Joaquin mula sa adjoined study room habang hawak ang kanyang tablet na nakakonect sa audio receiver. Napakagaling mong umarte, Isabel. Direkta siyang pumunta sa kotse niya at tinawagan si Ivona. Ipinlay ni Joaquin ang live wiretap sa speaker ng aking laptop. Narinig namin ang maingay at nasasabik na boses ni Renato sa kabilang linya. Ivona? Ang sigaw ni Renato sa telepo habang maririnig ang tunog ng makina ng kanyang kotse na mabilis na tumatakbo. May memory gap si Isabel dahil sa operasyon. Hindi niya maalala ang eksaktong status ng lupa ng nunuihanda mo na ang peking deed of absolute sale at tawagan mo si Notary Public Addie Cruz. Ngayong gabi natin, pipirmahan ang peking pirma ni Isabel habang wala siyang alam. Sigurado ka ba, babe? Ang sagot ng boses ni Ivona sa kabilang linya na puno ng matinding galak. Kapag nakuha natin ang notarized deed na yung gabi, maibebenta na natin yon sa buyer mula sa Singapore bukas sa halagang 50 milyong piso. Oo, gawin na natin ngayon din, bago pa bumalik ang buong memorya niya. Ang huling hirit ni Renato bago naputol ang linya. Isang malamig na tawa ang lumabas sa aking lalamunan habang humaharap ako kay Ate Delgado. Nakuha niyo ba ang audio recording at ang IP address ng kanilang ginagamit na komunikasyon? Opo, Mrs. Alcaraz. Ang nakatutuwang sagot ni Ate Delgado habang inaayos ang kanyang salamin. Direktang nakatala sa aming server ang kanilang plano na magpapeke ng pirma. Sa oras na ipasok nila ang peking deed of sale sa Register of Deeds ngayong gabi, opisyal na silang makakagawa ng krimen ng falsification of public documents at syndicated estafa. Inangat ko ang aking tasa ng mainit na tsaa at dahan-dahang uminom. Hayaan natin silang magdiwa ngayong gabi. Hayaan natin silang mag-akalang nakuha na nila ang 50 milyon. Tumingin ako kay Joaquin. Kuya, ihanda mo ang imbitasyon para sa gala night sa Okada bukas. Doon natin ibabagsak ang bitag sa harap ng buong mata ng media at ng lipunan. Habang hinihintay namin ang susunod na hakbang ni Renato para sa kanyang peking benta ng lupa, isang alerto ang biglang tumunog sa aking smartphone. Ipinapakita ng hidden security feed ang lumang bahay namin sa Makati, ang tahanang ako mismo ang nagpundar gamit ang aking sariling pondo nung bagong kasal pa lamang kami. Sa screen ng aking phone, malinaw kong nakikita si Doña Sofia na may hawak na duplicate na susi dahan-dahang pumasok sa aking master bedroom. May dala siyang malaking leather tote bag at nagmamadaling lumapit sa aking walk-in closet kung saan nakatago ang aking personal na vault. Tumingin ako kay Joaquin na nakatayo sa aking tabi. Kuya, oras na para kunin ang huling piraso ng dignidad na natitira sa pamilya Alcaraz. Mabilis kaming sumakay sa sasakyan at nagtungo sa Makati. Pagkalipas ng 15 minuto, dahan-dahan naming binuksan ang pinto ng bahay. Walang anumang ingay na gawa ng aming mga yabag habang umaakyat kami sa hagdan patungo sa ikalawang palapag. Nang marating namin ang pinto ng master bedroom, nakita ko si Doña Sofia na nakaluhod sa sahig sa harap ng aking bukas na vault.
Ang kanyang mga kamay ay mabilis na nag-aayos ng aking mga velvet jewelry box. Kinukuha ang aking mga gintong, kuwintas diamond rings at ang mga sertipiko ng stocks na minano ko pa sa aking ina. Napakagagandang brilyante! Ang pabulong at nasasabik na wika ni Doña Sofia sa kanyang sarili habang isinisiksik ang isang malaking sapphire necklace sa kanyang bag. Pambayad din ito sa mga utang ko sa kasino ngayong linggo. Hindi na rin naman ito magagamit ng baog na yon. Humakbang ako pumasok sa silid at isinara ang pinto sa aming likuran. Mabibigat ba ang mga alas na yon, Sofia? Ang malamig at mahinang tanong ko mula sa pintuan. Napatalon si Doña Sofia sa gulat at mabilis na napalingon sa akin. Nabitiwan niya ang isang jewelry box na nagdulot ng pagkalat ng ilang makinang na perla sa sahig. Namutla ang kanyang mukha, ngunit agad ding pinalitan ng matinding galit at kabastusan nang makita niyang ako lang at si Joaquin ang nakatayo doon. Isabel! Ang sigaw ni Doña Sofia habang mabilis na tumatayo at isinara ang zip ng kanyang tote bag. Bakit ka pumasok nang walang katok? Bahay din ito ng anak ko, kaya may karapatan akong kumuha ng kahit anong gusto ko rito. Tumingin ako sa kanyang bag at pinalipat ang aking paningin sa kanyang mga matang puno ng pagnanakaw. Pagnanakaw ang tawag dyan, Sofia. Pumasok ka sa kwarto ko nang walang pahintulot at kinuha mo ang mga ari-arian na nakapangalan sa akin bago pa man ako ikasal sa anak mo. Inayos ni Doña Sofia ang kanyang pashmina at pilit na itinaas ang kanyang baba ng may matinding kapangahasan. Pagnanahaw kapal na mukha mo, bayad ito sa 7 taon na pinatira ka namin sa pamilya Alcaraz. Ako ang biyanan mo, Isabel. Sa ilalim ng utang na loob at kultura natin dapat lang na ibigay mo ang mga alahas na ito para makatulong sa mga bayarin ng pamilya. Isang maikling malamig na tawa ang lumabas sa aking mga labi, habang dahan-dahan akong naglalakad patungo sa kanya. Utang na loob, Sofia, ang bahay na ito ay nabili gamit ang pera ng aking pamilya. Ang mga pagkaing kinakain mo araw-araw ay nanggaling sa aking sweldo noong nagitkiting auditor pa ako. At ang mga alahas na hawak mo ay minana ko sa aking namayapang ina. Inilabas ko ang aking smartphone at ipinakita ang screen sa kanyang muka. Nakikita mo ba ang red icon na ito sa screen? Ang mahinang wika ko sa Taglish na may kasamang niking nagdulot ng matinding takot sa kanyang dibdib. Ito ay isang live broadcast. Hindi lang nakatala sa aking cloud server ang ginawa mong pagnanakaw, kundi direktang naka-livestream din ito sa pampublikong Viber group ng buong angka ng mga Alcaraz at sa board of directors ng kumpanya ng anak mo. Ano? Ang nanginginig na sigaw ni Doña Sofia habang mabilis na lumalapit sa akin upang agawin ang telepon. Ipa-off mo yan na yung din. Mabilis siyang hinawakan sa balikat ni Joaquin at inilayo sa akin ng walang anumang karahasan, ngunit may sapat na lakas upang hindi siya makagalaw. Tumingin ako sa screen, kung saan mabilis na pumapasok ang daan-daang mensahe mula sa kanyang mga kamag-anak, mga kaibigan sa mahjong at mga kasosyo sa negosyo. Ang lahat ay nagpapahayag ng labis na pagkabigla at diring-diri sa kanyang pagnanakaw sa sariling manugang. Nakikita mo ba ang mga komento, Sofia? Ang patuloy kong paniningil habang pinalalapit ko ang screen sa kanyang nanginginig na mukha. Ang sabi ng tita mo ay napakalaking kahihiyan daw ng pamilya Alcaraz dahil sa iyo. Ang sabi ng mga board members ay hindi na sila makikipagnegosyo sa isang pamilya may magnanakaw na ina. Isabel, pakiusap. Ang biglang pagbabago ng tono ni Doña Sofia habang lumuluhod siya sa sahig at hinahawakan ang dulo ng aking damit, nagmamakaawa habang ang mga luha ng kahihiyan ay pumapatak sa kanya mga pisingi. I-delete mo ang video. Patawarin mo ako. Huwag mong sirain ang pangalan ko sa lipunan. Dahan-dahan kong inilayo ang aking damit mula sa kanyang maruming hawak. Ikaw ang sumira sa sarili mong pangalan, Sofia. Naging matahaw ka sa perang hindi mo pinagpaguran. Kinuha ko ang kanyang tote bag at ibinuhos ang lahat ng laman nito pabalik sa loob ng aking vault. Kinuha ko ang aking mga alahas at isinara ang pinto ng bakal gamit ang aking fingerprint scan. Tumingin ako sa kanya na nakaluhod pa rin sa sahig, umiiyak at nanginginig sa matinding kahihiyan.
Iwanan ko sa iyo ang bahay na ito ngayong gabi, Sofia. Ang malamig kong wika bago tumalikod patungo sa pinto. Mag-impake ka na. Dahil bukas na bukas din ibebenta ko ang bahay na ito sa foreclosure auction para mabayaran ang mga utang na iniwan sa akin ng anak mo. Lumabas kami ni Joaquin sa silid habang naiiwang umiiyak ng malakas si Doña Sofia sa gitna ng mga scattered na perlas sa sahig. Ang kanyang kahihiyan sa harap ng buong lipunan ay simula pa lamang ng kanyang pagbabayad. Sa pampribadong kainan sa ikalimang palapag ng Manila Hotel, nakaupo si Renato at si Ivona sa harap ng isang mayaman at dayuhang mamumuhunan mula sa Singapore na si Mr. Chen. Sa ibabaw ng mesa na gawa sa mahogany wood, nakapatong ang dalawang makapal na brown folder na naglalaman ng mga peking dokumento ng Deed of Absolute Sale para sa lupa ng Nuno sa Cebu. Naupo ako sa loob ng isang itim na van sa kabilang kiya ng hotel. Kasama si Dr. Joaquin at dalawang matataas na opisyal ng National Bureau of Investigation. Sa screen ng aming monitoring, malinaw na naririnig at nakikita ang bawat kilos at salita sa loob ng silid sa pamamagitan ng nakatagong audio transmitter na inilagay ng aming mall sa jacket ng waiter. Mr. Chen, ang maingay at pilit na pagsasalita ni Renato sa Ingles habang itinuturo ang peking pirma sa ibaba ng pahina. Ito ang opisyal na pirma ng aking asawa na si Isabel Villarreal. Dahil nasa ospital siya at hindi makabayahe, binigyan niya ako ng ganap na kapangyarihan upang pirmahan at ibenta ang buong 30 ektarya ng ari-arian sa Cebu. Sumandal si Ivona sa upuan, nakasuot ng mamahaling silk dress na nabili gamit ang natitirang limit ng aking credit card habang dahan-dahang umiinom ng mamahaling alak. Oo, Mr. Chen. Bilang incoming VP for Operations ng Alcaraz Development Corporation, masisiguro ko sa iyo na malinis ang titulong ito. Sa sandaling maipasa mo ang 50 milyong piso sa aming escrow account ngayong gabi, maipapasok na natin ang construction project bukas. Tumingin si Mr. Chen sa dokumento at sumulyap sa kanyang sariling abogado. Sigurado ba kayong walang anumang legal na balakid mula sa pamilya Villarreal na balitaan kong may nakatatandang kapatid si Isabel na lumiletaw sa mga balita kamakailan? Mabilis na tumawa si Renato, isang tawang puno ng kaba at pilit na pagiging kumpiyansa. Huwag kayong mag-alala kay Joaquin Villarreal. Isang doktor lang yon na naghahanap ng papuri sa media. Wala siyang anumang hawak na legal na papel sa kumpanya. Si Isabel ay masunuring asawa at ibinigay sa akin ang lahat ng kontrol. Sa loob ng aming surveillance van napaling si Ate Delgado habang ipinapakita sa akin ang live notification mula sa Land Registration Authority. Mrs. Alcaraz, ang pabulong na wika ni Ate Delgado. Opisyal nang na-flag ng LRA Central Office ang titulo numero 40921 bilang Restricted and Fraudulent Transaction. Sa sandaling tanggapin ni Renato ang tseke o ang bank transfer mula kay Mr. Chen, ang krimen ng consummated syndicated estafa at falsification of commercial documents ay ganap ng mabubuo. Tumingin sa akin si Joaquin. Ang kanyang mga mata ay puno ng matalas na pag-aabang. Isabel, itutuloy ba natin ang paghuli sa kanila mayil din sa loob ng hotel? Umiling ako ng dahan-dahan. Ang aking mga daliri ay maingay na sumasayaw sa ibabaw ng aking kandungan habang nakatingin sa screen. Hindi pa ngayon, kuya? Ang malamig kong sagot sa Taglish. Kapag huli natin sila sa hotel na ito, kakaunti lang ang makakakita. Ang gusto ni Renato at Ivona ay ang maging bida sa mata ng mataas na lipunan. Ibibigay natin sa kanila ang entablado na ginusto nila. Muling tumingin ang lahat sa screen nang buksan ni Renato ang kanyang telpo o at mag-broadcast ng isang pampublikong video sa kanyang social media account habang hawak ang formal na kasunduan. Good evening, everyone. Ang masayang sigaw ni Renato sa video broadcast habang nakangiti ng malapad kasama si Ivona. I am proud to announce that Alcaraz Development Corporation has officially secured a 50 million peso international partnership today. To celebrate this historic victory, I am inviting all our business partners, the media, and society friends to our grand gala night tomorrow at the Grand Ballroom of Okada, Manila. Tumingin si Ivona sa kamera, nakangiti ng buong kayabangan habang ipinapakita ang kanyang bagong diamond ring. Kita-kits tayo bukas, May.
Malaking pampublikong sorpresa ring inanunsyo ang aking mahal na si Renato para sa hinaharap ng aming pamilya. Isang matalas at malamig na ngiti ang sumilay sa aking mga labi habang pinupunit ko ang isang papel sa aking kamay. Salamat sa imbitasyon, Renato. Ang pabulong kong wika sa screen. Inihanda ko na rin ang pinakamalaking sorpresa para sa iyo. Humarap ako sa opisyal ng NBI. Sir, ihanda niyo ang 5 arrest warrant at ang buong pangkat ng mga may kapangyarihan. Bukas sa Okada sa harap ng buong media at ng mataas na lipunan ng Maynila, tatapusin natin ang angka ng mga Alcaraz. Ang Grand Ballroom ng Okada, Manila ay punong-puno ng maliliwanag na ilaw mula sa mga higanting chandelier at sa patuloy na pag-flicker ng mga kamera ng media. Nakasuot si Ivona ng isang mamahaling pulang gown na pinalilibutan ng mga kulay gintong borlas habang hawak ang isang baso ng champagne na nakatayo sa tabi ni Renato na nakasuot ng itim na taksido. Ang buong alta sosyedad ng Maynila, ang mga kasosyo sa negosyo at ang mga kilalang mamamahayag ay nagkakatipon upang panoorin ang pag-anunsyo ng sinasabing pinakamalaking real estate deal ng taon. Umakyat si Renato sa gitna ng entablado, inayos ang mikropono at naumiti ng malapad sa harap ng daan-daang bisita. Magandang gabi sa inyong lahat. Ang panimula ni Renato sa kanyang malakas at aroganteng boses. Mayong gabi, ipinagmamalaki ko na ang Alcaraz Development Corporation ay opisyal nang nagtagumpay sa pagkuha ng 50 milyong pisong pamumuhunan para sa ating bagong proyekto sa Cebu. Ang tagumpay na ito ay patunay na ang aking pamumuno ay hindi kayang pigilan ng kahit anong balakid. Nagsimulang magpalakpakan ang mga tao habang si Yvonne ay kumakaway sa camera mula sa gilid ng entablado, nagpapanggap na isang ganap na may bahay ng isang milyonaryo. At para sa huling anunsyo ngayong gabi, ang patuloy ni Renato habang nakatingin kay Yvonne ng may kapangahasan. Gusto kong ipakilala ang babaeng naging inspirasyon ko sa gitna ng aking mga pagsubok, si Yvonne Cruz, na magiging bagong kasama ko sa pamamahala ng aking buhay at ari-arian. Ngunit bago pa man makahakbang si Yvonne, patungo sa entablado dahan-dahang. Bumukas ang 2 malalaking pinto ng ballroom. Napatigil ang lahat ng tao sa kanilang pag-uusap. Ang liwanag ng mga ilaw ay pinalitan ng isang matinding katahimikan, habang ang lahat ng kamera ay mabilis na humarap sa pintuan. Pumasok ako sa ballroom. Nakasuot ako ng isang eleganteng itim na gawa sa velvet na gown na may simpleng diamond brooch ng pamilya Villarreal sa aking dibdib. Ang aking buhok ay maayos na nakatali sa itaas, ang aking lakad ay matatag, at ang aking mukha ay maliwanag, maganda at pinalilibutan ng isang malamig ngunit napakakapangyarihang aura. Sa aking kanan ay nakatayo si Dr. Joaquin Villarreal, ang pinakasikat na neurosurgeon sa bansa na nakasuwit ng pormal, at sa aking kaliwa ay ang 4 na pinakakilalang abogado ng National Bureau of Investigation. Isabel, ang pabulong at gulat na wika ng ilang mga negosyante sa crowd. Hindi ba't balitang nasa ICU siya at nag-aagaw buhay? Namutla ang muka ni Renato sa entablado. Ang mikropono sa kanyang kamay ay bahagyang nayanig habang nakatitig siya sa akin na parang nakakita ng isang multo. Isabel, ang nauutal na wika ni Renato bago siya mabilis na sumigaw sa mga security guard ng hotel. Security! Security! Pinalabas niyo ang babaeng yan. May sakit siya sa utak at kagagaling lang sa ospital. Ginugulo niya ang pormal na kaganapang ito. Hindi ako huminto sa paglalakad hanggang sa makarating ako sa harap mismo na entablado. Tumingin ako sa kanya mula sa ibaba malamig matalas at puno ng kawalan ng takot. Sino ang may sakit sa utak, Renato? Ang mahinang wika ko sa Taglish, ngunit ang bawat salita ay narinig ng lahat dahil sa katahimikan ng bulwagan. Ang babaeng iniwan mo sa ER para mamatay o ang lalaking nagpapanggap na may 50 milyon gamit ang mga peking dokumento. Bago pa man makagalaw ang mga security guard ng hotel, humakbang si Joaquin patungo sa control booth ng sound and display system. Iniharap ng aming IT specialist ang isang flash drive sa main server ng Okada. Sa isang pitik ng daliri, ang malaking LED screen sa likod ng entablado na dating nagpapakita ng logo ng kumpanya ni Renato ay biglang napalitan ng isang malaking video at audio presentation.
Lumabas sa screen ang malinaw na forensic audit report, ang mga nakatagong audio recording kung saan malinaw na sinasabi ni Renato at Ivona na ibebenta nila ang lupa ng Nuno habang wala akong malay, at ang mismong video footage mula sa pampublikong notaro o kung saan pinepeke ng isang tao ang aking pirma sa ilalim ng utos ni Renato. Diyos ko! Ang sigaw ng mga kababaihan sa alta sosyedad habang mabilis na itinatakip ang kanilang mga kamay sa kanilang mga bibig. Pinalabas nilang patay na ang asawa niya para lang maibenta ang lupa. Kriminal pala si Renato Alcaraz? Ang sigaw ng isang mamamahayag habang ang mga camera ay mabilis na nag-i-zoom sa nang-inginig na mukha ni Renato. Hindi yan totoo, pekin video yan. Ang sigaw ni Renato habang binabagsak ang mikropono sa sahig at nagmamadaling bumaba sa entablado upang tumakas patungo sa exit door. Ngunit bago pa man siya makahakbang, palabas ng entablado, 4 na matatangkad na ahente ng NBI na nakasuot ng pormal na jacket ang humarang sa kanyang daan. Inilabas ng namumunong opisyal ang isang opisyal na dokumento na may pulang seal. Renato Alcaraz, ang malakas na anunsyo ng opisyal ng NBI na narinig ng buong media. Inaaresto ka sa ilalim ng warrant of arrest na inalabas ng Regional Trial Court para sa mga kasong syndicated estafa, falsification of commercial documents at attempted murder through gross negligence na inihain ng iyong asawang si Isabel Villarreal. Nang lumapit ang mga ahente at inilagay ang mga bakal na piring sa mga kamay ni Renato, pumasok ang matinding takot sa kanyang buong katawan. Lumuhod siya sa sahig sa harap ng mga camera, umiiyak at nagmakaawa habang nakatingin sa akin. Isabel, pakiusap asawa mo ako. Patawarin mo ako. Gagawin ko ang lahat. Huwag mo akong ipakulong sa harap ng media. Ang sigaw ni Renato habang ang kanyang muka ay nababasa ng sarili niyang luha at pawis. Sa kabilang gilid ng entablado, sinubukan ni Ivona na dahan-dahang gumapang patungo sa gilid upang makatakas. Ngunit 2 babaeng ahente ng NBI ang mabilis na humawak sa kanyang magkabilang braso. "Bitawan niyo ako!" Ang sigaw ni Ivona habang nagwawala at umiiyak ng malakas, isinisisi ang lahat kay Renato. "Wala akong kasalanan. Inutusan ng ako ni Renato. Siya ang nagplano ng lahat. Hindi ko alam na peki ang mga papel na yon." Sa gitna ng crowd si Doña Sofia, na nakapanood ng buong kaganapan mula sa gilid ay hindi na nakayanan ang matinding kahihiyan. Bigla siyang napahawak sa kanyang dibdib at nahimatay sa sahig habang ang mga tao sa kanyang paligid ay umiiwas at diring-diri sa kanya. Tumayo ako sa gitna ng bulwagan, napapalibutan ng mga flashing lights ng media at ng mga tawag ng mga mamamahayag na humihingi ng aking pahayag. Dahan-dahan kong inayos ang brooch sa aking dibdib at humarap sa mga kamera. Ang pamilya Villarreal ay hindi kailanman magpapasakop sa mga magnanakaw at taksil. Ang malamig at malino kong pahayag na narinig ng buong bansa sa live broadcast. Ito ang huling gabi ng Alcaraz Development Corporation. At ito ang unang araw ng aking kalayaan. Tinalikuran ko si Renato na kasalukuyang pinalalabas ng mga pulis habang umiiyak at nagmakaawa. At naglakad ako palabas ng ballroom kasama ang aking kuya na si Joaquin na may buomder dignidad at walang pag-aalinlangan sa aking mga hakbang. Sa loob ng detention cell ng NBI Central Office, ang dating maayos at aroganteng hitsura ni Renato ay tuluyan ng naglaho. Nakaupo siya sa gilid ng sementadong bangko na marumi ang polo nakatumo habang sa kabilang selda ay nakatayo si Ivona na nakasira ang pulang gown umiiyak at nagmumura sa gitna ng matinding galit. "Kasalanan mo ang lahat ng ito, Renato." Ang sigaw ni Ivona habang hinahawakan ang mga bakal na rehas ng kanyang kulungan. "Sabi mo ay mabilis lang na makukuha ang pera. Sabi mo ay walang kakayahan ang asawa mo na lumaban. Ngayon nadamay pa ako sa kasong estafa at pagpapeke ng pirma." Tumingin si Renato sa kanya gamit ang mga matang puno ng pagkamuhi. "Manahimik ka, Ivona. Ikaw ang nagpumilit na ibenta natin agad ang lupa sa Cebu. Kung hindi dahil sa kasakiman mo sa mga mamahaling bag at alahas, hindi tayo magmamadali at hindi tayo mahuhuli ng kapatid ni Isabel." "Walang hiya ka," ang ganti ni Ivona habang idinadays ang kanyang mukha sa rehas. "Magdusa ka dyan, mag-isa.
Hinding-hindi ko na gustong makita ang mukha mo kailanman. Habang nag-aaway ang dalawa sa loob ng kulungan, nakatayo ako sa loob ng opisina ng administrator ng Land Registration Authority sa Quezon City. Sa ibabaw ng glass table formal na inilagay ng opisyal ang orihinal at malinis na transfer certificate of title para sa lupa ng nuno sa Cebu. Mrs. Isabel Villarreal, ang magalang na anunsyo ng LRA administrator, habang inilalagay ang opisyal na gintong tatak sa huling pahina ng dokumento. Sa bisa ng desisyon ng korte at ng mga ebidensyang iniharap ng iyong legal team, opisyal na naming pinawawalang bisa ang lahat ng peking anotasyon at ibinabalik ang ganap na pagmamay-ari ng 30 ektarya sa pamilya Villarreal. Hinalikan ko ang malamig na ibabaw ng sertipiko habang nararamdaman ko ang isang malalim na ginhawa sa aking dibdib. Ang pamanang iningatan ng aking mga magulang ay ligtas na muli mula sa mga maruming kamay ng mga magnanakaw. Tumingin ako kay Joaquin na nakatayo sa aking tabi nakangiti habang hawak ang formal na turnover papers ng kumpanya. Nakuha na rin natin ang kontrol sa lahat ng natitirag shares ng Alcaraz Development Corporation. Dahil sa hindi pagbabayad ni Renato sa kanyang mga utang sa amin, ang buong kumpanya ay iliquidate na bukas. Samantala sa lumang subdibisyon sa Makati, ang tahanan ng mga Alcaraz ay pinapalibutan na ng mga sasakyan ng bangko at mga sheriff ng korte. Ang mga mamahaling muebles, mga painting at ang 2 luxury cars na binili ni Renato gamit ang aking credit card ay isa-isang inilalabas at isinasakay sa mga malalaking truck para sa pampublikong auction. Nakatayo sa kalsada si Doña Sofia, nakasuot ng maruming duster at walang kahit anong alahas sa kanyang leeg o kamay. Nagmamakaawa siya sa sheriff habang hawak ang isang maliit na plastic bag na kanyang mga personal na damit. "Pakiusap gobyerno," ang umiiyak na sigaw ni Doña Sofia habang pinalalaya siya ng gwardiya sa gate ng sarili niyang bahay. "Huwag niyo akong paitayin sa kalsada, biyanang. Ako ni Isabel Villarreal, may pera ang pamilya namin." Tumingin sa kanya ang sheriff ng may malamig na mata. Inilabas na ng korte ang writ of execution, Mrs. Ang bahay na ito ay nabili na ng Villarreal Foundation. Wala ka ng anumang karapatan dito. Nang hapon ding yon, habang bumubuhos ang malakas na ulan sa labas ng aking opisina sa BGC, dahan-dahan akong lumabas patungo sa aking nakaparadang sasakyan. Nakasuot ako ng isang itim na coat at hawak ang isang simpleng payong. Biglang may isang taong gumapang mula sa gilid ng mga halamanan at lumuhod sa basang semento sa harap ng aking mga paa. Si Ivona, na nakalabas lamang sa pamamagitan ng temporary humanitarian bail na itinaguyod ng kanyang pampublikong abogado, ay nakatayo roon, basang-basa sa ulan. Marumi ang muka at umiiyak ng matindi. "Isabel, maawa ka sa akin." Ang pabulong at nanginginig na pakiusap ni Ivona habang hinahawakan ang dulo ng aking sapatos sa basang kalsada. "I withdraw mo ang kaso laban sa akin. Ginamit lang ako ni Renato. Wala akong perang pambayad sa abogado o pambayad ng danyos. Mamatay ako sa kulungan." Tumingin ako sa kanya mula sa itaas. Ang babaeng, dating napakapangahas na pumasok sa aking kwarto sa ospital at nagpanggap na isang PR strategist, ay nakaluhod na ngayon sa putik, nagmamakaawa para sa kanyang buhay. Nung nakaratay ako sa emergency room, Ivona, ang malamig kong wika sa gitna ng buhos ng ulan, narinig ko kung paano mo pinayuhan si Renato na pabayaan na akong mamatay para makuha niyo ang lupa ko. Naisip mo ba ang awa ng mga oras na yon? Namutla si Ivona at napaatras habang ang mga luha niya ay nahahaluan ng tubig ulan sa kanyang pisngi. "Nagsisisi na ako, Isabel. Patawarin mo ako." Ang pagsisisi na nanggagaling sa pagkahuli ay hindi tunay na pagsisisi, Ivona. Ang huli kong sagot bago dahan-dahang inangat ang aking sapatos mula sa kanyang hawak. "Iyon ay takot lang sa parusa. At ang parusa mo ay katotohanang dapat mo harapin sa loob ng kulungan." Pumasok ako sa loob ng aking sasakyan at isinara ang pinto. Habang dahan-dahang umaandar ang kotse palabas ng parking lot, nakita ko sa side mirror si Ivona na nakahandusay sa basang semento, umiiyak sa gitna ng malamig na ulan. Wala akong naramdamang poot o saya.
Ang naramdaman ko lang ay ang malalim at matatag na katahimikan ng isang taong nakapaghukay na ng katarungan para sa kanyang sarili. Sa tapat ng higanteng glass building ng Villarreal Corporation sa BGC, nakatayo ang daan-daang tao, mga empleyado at mga mamamahayag habang nakatitig sa isang lalaking nakaluhod sa mainas na semento. Si Renato na nakalabas lamang sa kulungan ng pansamantala sa pamamagitan ng natitirang huling pera ng kanyang mga kaibigan para sa bail, ay nakatayo roon na may basag at maruming polo gulo-gulo ang buhok at may hawak na isang lumang frame ng aming larawan nung araw ng aming kasal. Isabel! Ang sigaw ni Renato sa mataas at nanginginig na boses habang ang mga luha ay patuloy na pumapatak sa kanyang maruming pisngi. Isabel! Lumabas ka dyan, mag-usap tayo. Pakinggan mo naman ang asawa mo. Lumabas ako mula sa malaking swinging door ng building, napapalibutan ng 4 na matangkad na security detail at ni Dr. Joaquin. Nakasuot ako ng isang cream-colored tailored suit, eleganteng nakatali ang buhok, at ang aking mga mata ay walang kahit anong bakas ng galit o awa, kundi ang isang matatag at pinal na lamig. Nang makita ako ni Renato, mabilis siyang gumapang patungo sa aking direksyon. Ngunit, agad siyang hinarang ng 2 security guard bago pa man siya makalapit ng 3 hakbang sa aking sapatos. Isabel? Babe? Ang pakiusap ni Renato habang itinataas ang lumang larawan ng aming kasal sa harap ng mga kamera ng media. Tignan mo ito. Isipin mo ang 7 taon na nagsama tayo. Nagkamali ako, admitted ko yon. Nasilaw ako sa pera at sa maling usapan, pero asawa mo pa rin ako sa mata ng Diyos at ang batas. Huwag mo namang sirain ang pamilya natin ng tuluyan. Tumingin ako sa larawan ng aming kasal, ang larawan ng isang babaeng dating handang magsakripisyo ng kanyang sariling pangarap at karera para lang suportahan ang isang lalaking walang utang na loob. Pamilya Renato, ang mahina kong tanong sa Taglish, ngunit ang bawat salita ay pinalalakas ng microphone ng mga mamamahayag na nakatutok sa amin. Ang pamilya ba ay ang pag-iwan sa asawa sa emergency room habang nag-aagaw buhay? Ang pamilya ba ay ang pagpapike ng pirma para ipagbili ang lupa ng kanyang pamilya sa ibang tao? Namutla si Renato at pilit na umiling habang hinahawakan ang kanyang dibdib. Nagdilim lang ang isip ko nung araw na yon, Isabel. Natatakot ako sa utang ng kumpanya. Pero mahal pa rin kita. Patawarin mo ako. Magsimula tayong muli sa Cebu, iwanan natin ang Maynila, at maging simpleng mag-asawa na lang tayo uli. Isang maikling malamig na niti ang sumilay sa aking mga labi. Kinuha ko mula sa hawak ni Ate Delgado ang 2 makapal na legal na folder at inihagis ito sa sahig sa harap ng nakaluhod na si Renato. Ang unang folder, ang maingay kong anunsyo sa harap ng buong media, ay ang opisyal na petisyon para sa absolute annulment of marriage at permanent protection order sa ilalim ng Republic Act 9262 dahil sa psychological abuse at pagnanakaw. Nilagdaan ko na yan ngayong umaga. Napatitig si Renato sa mga papel na nakakalat sa semento, habang ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa matinding takot. At ang ikalawang folder, ang patuloy ko habang nakatitig sa kanyang mga mata, ay ang formal na demanda ng audit report para sa paniningil ng 40 milyong piso na ginamit mo mula sa aking personal account sa loob ng 7 taon. Kasama riyan ang bawat resibo ng kotse, bawat biyahe mo, kasama ang mistress mo at ang bawat bayad sa kuryente at tubig ng bahay ng ina mo. Meron kang 30 araw para bayaran ang buong halagang yan sa Villarreal Corporation. 40 milyon! Ang sigaw ni Renato habang napahawak sa kanyang ulo. Wala akong ganyang pera, Isabel. Wala na akong kahit ano. Bankruptcy na ang kumpanya ko. Kung wala kang pambayad sa pera, ang malamig kong sagot habang humahakbang ako ng paitaas patungo sa aking sasakyan. Magbayad ka gamit ang taon ng buhay mo sa loob ng Bilibid Prison. Isabel, huwag mo akong iwan. Ang sigaw ni Renato habang tinatangkang tumayo, ngunit 2 opisyal ng pulisya ang mabilis na lumapit sa kanya at iniharap ang isang bagong utos ng korte. Mr. Renato Alcaraz, ang anunsyo ng pulis. Kanselado na ang iyong temporary bail dahil sa panibagong kasong VAWC at concealment of assets na inihain laban sa iyo ngayong araw.
Sumama ka sa amin pabalik sa kulungan. Napahagulgol si Renato habang tinatalyan uli ng mga pulis ang kanyang mga kame sa likod. Ang lumang larawan ng aming kasal ay nabitawan niya sa sahig at natapakan ng sapatos ng mga taong dumadaan na nagdulot ng pagkabasag ng salamin nito. Tumingin si Renato sa akin sa huling pagkakataon habang isinasakay siya sa sasakyan ng pulis. Isalen, nawala ba talaga ang pagmamahal mo sa akin? Wala na ba talagang natitira? Huminto ako sa pinto ng aking sasakyan, lumingon sa kanya, at binitawan ang huling salitang magwawakas sa kanyang pag-asa. Ang babaeng nagmamahal sa iyo at nagtiis ng 7 taon ay namatay na sa mesa ng operasyon sa emergency room, Renato. Ang malamig at pinalkong sagot. Ang babaeng nakatayo sa harap mo ngayon ay ang taong kukuha ng lahat ng nararapat sa kanya. Pumasok ako sa loob ng aking sasakyan at isinara ang pinto. Habang dahan-dahang umaandar ang kotse palabas ng BGC, nakita ko sa huling pagkakataon ang pagkabasag ng larawan ng aming kasal sa sahig. Ang nakaraan ay tuluyan ng natapos. Ang katarungan ay ganap ng naisagawa. Nakatayo ako sa ibabaw ng mataas na burol sa Karkar, Cebu, habang ang sariwang hangin mula sa karagatang Visayas ay humahaplos sa aking muka. Sa aking paligid, ang 30 ektarya ng lupa ng Nuno, ang pamanang lupa ng pamilya Villarreal, ay napapalibutan ng malalaking punong manggaberdeng, bukirin at ng mga bagong tayong pasilidad ng Villarreal Agricultural and Business Center. Kasama ko si Dr. Joaquin na nakatayo sa aking tabi, nakasuot ng simpleng linen shirt, habang pinanonood ang daan-daang lokal na magsasaka at mga kababaihan sa komunidad na masaya nagtitipon para sa formal na pagpapala ng aming bagong proyekto. Tingnan mo ang paligid, Isabel. Ang mahinhin at puno ng pagmamalaking wika ni Joaquin habang inilalagay ang kanyang kamay sa aking balikat. Buhay na muli ang pangarap ng ating mga magulang. Ang pamanang minsan ng tinangkang agawin at bastusin ng mga taong walang utang na loob ay nagiging pinagmumulan na ngayon ng kabuhayan para sa libu-libong pamilya sa Cebu. Isang maikling payapa at malalim na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Kinuha ko ang isang maliit na baso ng katas ng mangga mula sa mesa at dahan-dahang uminom. Ang Villarreal Agricultural and Business Center ay hindi lamang isang negosyo. Ito ay isang institusyong inilaan ko upang magbigay ng trabaho, pagsasanay sa pananalapi at proteksyong legal para sa mga kababaihang naging biktima ng pang-aabuso, panloloko at pambabaliwala sa kani-kanilang mga tahanan. Ang bawat sentimo na nabawi ko mula sa kumpanya ni Renato ay inilaan ko sa pondo ng sentrong ito. Habang nagpapatuloy ang seremonya, lumapit sa amin si Ate Delgado na katatapos lang makipag-usap sa telepo mula sa Maynila. Mrs. Isabel, ang magalang na bati ni Ate Delgado habang iniabot sa akin ang opisyal na kopya ng huling desisyon ng Regional Trial Court. Inilabas na ngayong umaga ang pinal na sentensya ng korte para sa mga kaso laban kay Renato Alcaraz at Ivona Cruz. Tumingin ako sa dokumento ng may matatag at pormal na paningin. Ano ang naging hatol ng hukom? Si Renato Alcaraz ay opisyal ng nasentensyahan ng 15 taong pagkabilanggo para sa kasong syndicated estafa at falsification of public documents, bukod pa sa hiwalay na kasong kriminal para sa VAWC, at pag-uulat ni Ate Delgado. Ang lahat ng kanyang naiwang ari-arian ay pormal nang naipasa sa liquidation fund para pambayad sa kanyang mga utang. At si Ivona? Ang tanong ni Joaquin. Si Ivona Cruz ay nasentensyahan ng 5 taong pagkabilanggo bilang accessory to the crime at inutusan ng korte na magbayad ng danyos sa pamilya Villarreal, ang patuloy ng abogado. Dahil wala siyang perang pambayad ang kanyang mga sweldo sa pampublikong trabaho, paglabas niya ay direktang ikakaltas ng gobyerno hanggang sa maipambayad ang huling sentimo. At si Doña Sofia, ang huling tanong ko. Si Doña Sofia ay kasalukuyang nakatira sa isang maliit na pampublikong silid sa probinsya. Pinakakain ng kanyang mga malalayong kamag-anak dahil wala nang sinumang kaibigan sa alta sosyedad ang gustong kumilala sa kanya, ang pagtatapos ni Ate Delgado. Ang pamilya Alcaraz ay opisyal ng nabura sa lipunan ng negosyo. Tumingin ako sa malawak na karagatan ng Cebu habang itinatakip ko ang folder ng kaso. Wala akong naramdamang paghihiganti sa aking puso.
kundi ang isang malalim na paniniwala sa katarungan ng buhay. Ang bawat taong nagtanim ng kasakiman at pambabalewala ay nag-ani ng sarili nilang kaparusahan. Lumapit sa akin ang isang matandang babaeng magsasaka na dating nakatrabaho ng aking namayapang ama. Hawak niya ang isang maliit na basket ng mga fresh na bulaklak at iniyalay ito sa akin habang lumuluhod ng kaunti sa paggalang. "Salamat, Senyorita Isabel," ang umiiyak, ngunit masayang wika ng matanda. "Iniligtas mo ang aming lupa. Iniligtas mo ang aming hinaharap. Ang pamilya Villarreal ay mananatiling liwanag ng bayan ng Karkar." Inalalayan ko ang matanda na tumayo at nanggiting nakipaghawak kamay sa kanya. "Huwag kayong lumuhod sa akin, nanay. Ang lupang ito ay sa inyo at sa inyong mga anak. Walang sinumang makakakuha nito sa inyo kailanman." Tumingin ako sa langit, kung saan ang liwanag ng araw sa hapon ay nagbibigay ng gintong kulay sa buong burol. Ang babaeng dating nakaratay sa cold bed ng emergency room, ang babaeng itinapon ng kanyang asawa dahil sa walang halaga, ay nakatayo na ngayon bilang isang malayang tao. May sariling pangalan, may sariling pamilya, at may sariling diwa na hindi na kailanman kayang yupakan ng kahit sino. "Anong susunod nating gagawin, Isabel?" Ang tanong ni Joaquin habang nakatayo sa aking tabi. Inangat ko ang aking ulo at nangumiti sa hangin. "Mabubuhay tayo, kuya. Mabubuhay tayo ng malayang matatag at walang takot." Lumipas ang 5 taon. Nakatayo ako sa balkona ng aming ancestral house sa Karkar, Cebu, habang pinapanood ang pagsikat ng araw sa silangan. Ang gintong liwanag ng bagong umaga ay dahan-dahang gumagapang sa malawak na bukirin ng Villarreal Estate, kung saan ang mga traktor at ang mga masayang boses ng mga manggagawa ay nagsisimula na sa kanilang pang-araw-araw na gawain. Sa aking mesa ay nakapatong ang pinakabagong issue ng isang pambansang magasin kung saan ang aking larawan ay nakatatak sa pabalat bilang isa sa top 10 most influential female business leaders in Southeast Asia. Sa tabi nito ay ang isang maliit na ulat mula sa Bureau of Corrections. Si Renato Alcaraz ay patuloy na nagsisilbi ng kanyang 5 taong sentensya sa bilibid. Ang kanyang kumpanya ay tuluyan ng nabuwag at ang kanyang pangalan ay naging isang pampublikong babala sa lipunan ng negosyo. Si Ivona Cruz ay nakalabas na sa kulungan kamakailan, ngunit nagtatrabaho ngayon bilang isang mababang kawani sa probinsya, habang ang kalahati ng kanyang buwanang kita ay otomatikong ikakaltas ng korte para pambayad sa danyos ng aming pamilya. Si Doña Sofia ay nananatiling nakatira sa isang maliit na kwarto sa probinsya, nakakalimutan ng lahat ng kanyang mga dating kaibigan sa alta sosyedad at nabubuhay sa gitna ng matinding pagsisisi. Minsan, itinatanong sa akin ng mga mamamahayag sa mga panayam pinatawad ko na ba si Renato at ang kanyang pamilya. Ang aking sagot ay palaging tahimik at malinaw. Ang tunay na pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng pakikipagkasundo o pagbabalik sa taong sumira sa iyong buhay. Ang pagpapatawad ay ang dahan-dahang pagpapakawala sa galit at put sa iyong dibdib hanggang sa ang taong dating nakasakit sa iyo ay maging isang walang kabuluhang alala na lamang. Hindi ko na kinamumuhian si Renato. Wala na akong anumang naramdaman para sa kanya. Ang kanyang umiiral na mundo at ang aking mundo ay ganap ng naghiwalay. At iyon ang pinakamalalim na paraan ng pagpapatawad at pagpapalaya sa sarili. Nahanap ko ba ang tunay na kapayapaan? Oo. Ang kapayapaang nahanap ko ay hindi nanggaling sa paghahanap ng bagong lalaki na magliligtas sa akin, kundi sa pagiging buo ng aking sariling pagkatao. Nahanap ko ang kapayapaan sa piling ng aking tunay na pamilya kay Kuya Joaquin na walang sawang na protekta sa akin at sa kaalamang ang aking dignidad, ang aking talino at ang aking kalayaan ay hindi na kailanman kayang agawin ng kahit sinong tao. Para sa bawat kababaihang Pilipino na nakikinig sa aking kwento, mga babaeng kasalukuyang nagpapakasakit sa loob ng isang toxic na tahanan, mga babaeng ginagawang dahilan ang utang na loob upang tiisin ang pambabalewala at pagtataksil ng kanilang mga asawa, ito ang aking mensahe sa inyo. Ang pagmamahal ay hindi dapat nagiging dahilan upang limutin mo ang iyong sariling halaga.
Ang sakripisyo na walang hangganan ay hindi kailanman susuklian ng tunay na paggalang, kundi ng higit pang pang-aabuso. Kapag ang mundo ay nagdilim at kapag ang taong pinagkakatiwalaan mo ay tinalikuran ka sa rurok ng iyong kahinaan, huwag mong hahaitang ang luha mo. Ang maging huling salita ng iyong buhay, kunin mo ang iyong galit, ihubog mo ito bilang isang malamig na litri at tumayo ka gamit ang iyong sariling mga paa. Sapagkat sa dulo ng bawat bagyo ang pinakamagandang tagumpay ay hindi ang paghihiganti sa iyong mga kaaway, kundi ang pagiging isang babaeng buo malaya at hindi na kailanman kayang ibagsak ng kahit sino. Lumapit si Joaquin sa aking tabi, may hawak na 2 tasa ng mainit na kape, at inabot ang isa sa akin habang nakatingin sa sumisikat na araw sa Cebu. Isabel, ang mahinhing wika ni Joaquin habang nakangiti. Handa ka na ba para sa bagong araw? Inangat ko ang aking tasa, tiningnan ang malawak na bukirin ng aking pamilya, at huminga ng malalim sa gitna ng sariwang hangin ng kalayaan. Handang-handa na ako, kuya, ang pabulong kong sagot habang ang araw ay ganap ng sumisikat sa kalangitan.